nung isang linggo, nakita ko yung driver. Naka-on na yung radyo niya dito sa station na to. Kaya alam ko pong ang mga driver pala sa Grab at ang mga taxi ay nakikinig po dito sa Radyo Agila. Every Wednesday po tayo dito alas 10 ng umaga hanggang alas 11 kay Attorney Rowena Guanzon. At pag-usapan ho natin itong yung pasabog na declaration ng mga former Marines o kaya Navy nung isang araw ba yon sa kahapon, oo, kahapon, sa mga 18 sila, 18, na nagsabi na lahat sila ay inutusan na mag-deliver ng mali-malitang pera, mga kababayan. Mali-malitang pera na 805 billion ang estimate na dinala nila sa iba-ibang personalidad, kasama na dyan si Bongbong Marcos at si Garjola. At ang perang yun ay galing kay Zaldico at iba pa. Kaya itong korupsyon sa administration ni BBM, hindi pa rin pwedeng pakawalan natin itong issue na ito kasi wala namang nakukulong hanggang ngayon. Si Martin Romualdez nga, hindi nga nila inuusig eh. Hindi nga nila imbestigahan ng maayos eh. Basta na lang, sinabi ng Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson na walang kinalaman si Martin Romualdez dyan. Hindi man lang nila pinatawag. Bakit ganon? Ang iba, pwedeng ipatawag. Pero si Martin Romualdez, na first cousin ng Bongbong Marcos, ay hindi pwedeng ipatawag ng Senado. Hindi pwedeng imbestigahan ng masinsinan ng ICI at i-forward na sa ombudsman. At bahala na at doon sa ombudsman ay may masinsinan pang investigasyon. Ito pong pag-deliver ng mga pera, hindi po ito mangyayari kung wala po silang inuutusan na nagdadala ng pera, hindi po ba? So, at siyempre, saan po nila ilalagay yung mga pera? Alam naman po, ilagay nila sa kabaong. On second thought, pwede nilang ilagay sa kabaong. No? So, yung iba, isasakay lang sa ambulansya siguro, di ba? May iba-ibang paraan. Pero itong yung perang galing sa flood control at iba pang kickback na mastermind sa aking palagay ay si Martin Romualdez at ang kanyang right-hand man ay si Zaldico na nagsasabing si Martin Romualdez nga ang mastermind. Ito po ay dinala nila, sabi ng mga empleyado nilang security, dinala nila sa bahay ni Bongbong Marcos at sa iba't iba pang personalidad. So tingnan po natin ang clip ng news dyan. Check. Pakita natin sa kanila. Kahapon po ito sa Club Filipino. May abogado po sila doon. So, pakita po natin ang... may sound ba tayo dyan sa video? Mga kababayan, pakinggan nyo pong mabuti. Kasi, ito po ay, tingnan nyo, grabe, binabalot na santambak na pera, Nakapag-deliver po kami. 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po is 5 maleta po.
Ako po si Belnard Tube. Nakapag-deliver po kami. Sinabi ni Tube na siya mismo, personal nag-deliver ng 5 maleta doon sa Ilocos. Sino sa Ilocos ang binigyan nyo ng maleta? Sino ba talaga ang taga Ilocos? Norte. Alangan naman si Chabit yan, Singson. Sino sa Ilocos Norte ang dinalhan nila ng 5 maleta na pera galing kay Saldico? Ay, alangan naman si Senator Amy Marcos yan. Diba? O kaya yung Governor Marcos dyan. Diba? Hindi naman nila district. Hindi naman yata nila district yun. Diyan, daming maleta, mamahal pa yung ibang maleta dyan, Uy, may pink, may yellow, may blue, may orange. Aba, grabe. Hindi lang maleta, may karton pa sa taas. Ayan, nasa trolley. Ay, grabe ito, mga kababayan. Ito yung mga, taxes natin. Ginanakaw lang ng mga animal na ito. Grabe mga ito. Yan mga kababayan, total na corruption na estimated total sa kickback sa flood control, ghost project saka substandard 1.9 trillion. Hindi po million, hindi po billion, trillion po, trillion. 1.9 trillion. Samantala, ang budget natin nitong 2025, ang budget ng buong pamahalaan ay 6.7 trillion. Imagine that. Sa 6.7 trillion, 1.9 trillion ang nakaw, ang kickback. Habang ang mga ospital natin ay walang libreng gamot, kulang sa mga physical therapist at mga doktor. Kaya ang pila po doon sa therapy lang ay halos 1 buwan ang pila. Yung mga batang may Down syndrome, na may butas ang puso, kailangan na ng surgery, galing pa po sila sa iba't ibang probinsya, kailangan po ng minimum 50,000 na guarantee letter sa Philippine Heart Center bago po makastart ang pag-opera. Pero itong mga walang kaluluwa na mga sakim na magnanakaw, na ang big boss ay siyempre sino pa ba? 'Di ba? Pwede bang magnakaw sila? Lahat-lahat ng yung mga congressman na yan dyan, kung hindi yan project ni Martin Romualdez, yung kanilang speaker noon, na siyang pinsan ni BBM. Alangan naman maniwala tayo na si Saldico lang lahat ito. Ang gusto nila paniwalaan natin, si Saldico lang lahat ito. Kaya nga lumaya si Saldico. Kasi alam na ni Saldico na siya na ang tatanggalan ng ulo. Ipapalit yung ulo niya sa kanilang lahat. Ang sinasabi ni Saldico, bakit ako lang, di ba? Bakit ako lang ang mananagot at papuputol ng ulo dyan? Kaya nilabas niya lahat. Ito mga kababayan, pakinggan natin ulit isa pang clip. Yung abogado. Maganda yung explanation ng abogado nila Para po doon sa mga hindi po nakapanood, Sige po. Ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023, ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. $2 million? Para saan? Sabi ng mga executive assistants
ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Mga kababayan, ito pong mga 18 na mga security ni Saldico at iba pa, may mga affidavit po ito sila. Nabasa ko po yung ilang affidavit nila. Ang ibig sabihin po, hindi naman po mag-affidavit ang tao na ang laki naman ng risk niya kung siya ilalabas. Ito mga taong ito, wala naman po silang makukuha sa labas nila. Ang gusto lang nila ay maisiwalat na itong korupsyon na ito. At siyempre yung iba sa kanila, sobra ng konsensya, di ba? Hindi naman ito, sabihin mo, fake ito, kasi may mga affidavit ito eh. O sabihin mo, attorney, nag-affidavit din yung sinungaling eh. Pero may notaryong nakapirma dun eh. May mga kamag-anak ito mga taong ito, hindi naman ito mayayaman. Kung habulin sila, at nangyari kay Gutesa, nasaan na ba si Gutesa? Paglabas ni Gutesa, biglang nawala si Gutesa, nasaan na? Binayaran ba si Gutesa para itago siya? Tinakot ba ang mga pamilya nila? Kaya nawala si Gutesa? Pero this is the same testimony noon ni Gutesa doon sa Senado. At saka, kahit wala si Gutesa, nandun na yun sa record ng Senado. That is already official records and he took an oath there. He took an oath there. That means na that is already admissible. Kahit wala si Gutesa, itong 18 na ito ay nagpapatunay na corroborated ang sinabi ni Gutesa noon na naghatid siya ng mali-malitang pera sa bahay ni Martin Romualdez sa Forbes at sa bahay ni BBM doon din sa Forbes. At yan ay siyempre corroborated niya ang sinabi ni Saldico sa kanyang part 1, 2, 3 na nilabas na video na nagpahatid siya ng 25 billion pesos kay BBM. Share ni BBM sa insertion ng 100 billion. Kung babalikan natin, ang sabi ni Saldico, yung 100 billion na yan na insertion, pahabol yun. At i-connect natin yung sinabi ni Congressman Toby Chanco na nandun siya nung sinabi ni BBM kay Martin Romualdez na kinuha nyo na lahat, wala nang natira sa akin. So, nung na-realize ni BBM na, nuunahan ako ng mga ito, ako wala. Nagpa-insertion siya ng 100 billion at tinanong ni Saldico si Secretary Amina na kay Presidente ba talaga ito? Sabi ng Secretary of the Budget, siyempre, yan ang utos niya eh. Ikaw ba kung si Saldico ka, hindi ka maniniwala sa Secretary of the Budget mismo?
na alter ego ng presidente when it comes to the budget. Sinabi niya, insert mo dyan, idagdag mo dyan ang 100 billion niya. Pati yung dalawang undersecretary, and I think ang isa doon, si Yusek Bersamin, na tinutukoy na nagtitext sila ni BBM ng kanyang kaperahan na kickback, tinanong pa ni Saldico. Kaya kinausap siya ng dalawang undersecretary na yan ni BBM. Kaya niya tinanong si Budget Secretary Amina. At nung tinanong niya si Martin Luther King Romualdez, sinabi sa kanya, what the president wants, the president gets. Yun. Di ba Inglesero yan si Martin Luther? Yan. So, ang sinasabi ni Saldi, maniniwala ba kayo o hindi? Ako, at this point, naniniwala na talaga ako. Kasi hindi lang nakukunik ko yung mga sinabi ni Toby, sinabi ni Amina sa kanya. Ngayon, yung mga text ni Yusek Bersamin lumabas na. At di ba, didisclose yun ni Congressman Erice ng Caloocan na Liberal Party. At ngayon, at biglang nagtago si Martin Romualdez. You know, ladies and gentlemen of the jury, flight is an indication of guilt. Biglang nawala si Martin, oh. Nag-diet. Pagbalik ni Martin Romualdez, di mo na makilala sa kapayat, no? Grabe pala yung bilyong-bilyong perang kickback, nakakapayat pala yun. Kaya pala pataba lang tayo ng pataba. Nakakahiya, nakakainis. Alam mo, tinatawa ko lang, pero parang gusto ko nang minsan, ang sakit na sa puso itong galit ko sa inyo mga magnanakaw kayo eh. Kaya tinatanong ako ni Karen Davila, bakit daw ako laging galit? Di ka ba naman magagalit sa itong mga animal na ito? Kapobre na ng mga tao, Pilipino. More than half ang gutom. 260,000 walang trabaho as of December ayon sa Philippine Statistics Authority. Yung pala, bilyon, trilyon piso ng mga kickback nila dyan sa DPWH projects. At bakit dyan si Undersecretary Bernardo hanggang ngayon hindi yan nakukulong? Abay, kung state witness siya, kasama siya dapat sa nahahabla. Oh. At kung nahahabla siya, dapat talagang inaresto din siya. Bakit wala akong nabalitaan na itong Yusek Bernardo ay inaresto? Bigla na lang NBI versus Revilla et al. Kasama si Bernardo, pero hindi natin alam nasaan si Bernardo. Ilabas yung si Bernardo. NBI, ilabas yung si Bernardo. I-video nyo ng live. Nasaan na si Yusek Bernardo? Dahil yan ang sabi nyo, state witness nyo eh. Pero dinidistract nyo lang kami. Kaya may impeachment, may ganito, may punta siya sa Naga, may punta siya sa Negros Occidental si BBM, mamimigay ng 1 billion na pera naman natin yan. Dinidistract lang tayo mga kababayan. Dahil ang totoo, ninakaw nila sa kakikbakan nila. Estimate 1.9 trillion. Ang Pilipinas, napakapobre po natin. We are a poor country. Ang sabi nga, di ba, ni Cora Guidote, isang guest natin nung karaan sa TV, pagkakasyahin, magkakasya naman sana na walang deficit ang budget kung wala sana ang leakage na tinatawag sa korupsyon. I-estimate natin dyan, 30% sa korupsyon eh. Tingnan nyo mga kababayan. Diyan sa DPWH budget lang, estimate nyo magkano bang budget nila ngayon to 2025? Mag-times kayo ng 0.30. Yan yung estimate na nakaw. Yan ang estimate na leakage ang sinasabi. Kaya naman, salutatorya na tayo ngayon sa mga most corrupt countries in Asia. Sabi naman ni BBM, okay lang yan, hindi pa naman tayo ang the most corrupt. Hindi naman tayo daw ang valedictorian. Aba, okay ka lang dyan, BBM. Ha? Okay ka lang dyan kasi sarap ng buhay mo, no?
gigising ka lang kung kailan mo gustong gumising eh. Kami, yung mga bata dito, gigising alas 3 ng umaga para makapaghanda na at makapagpila na sa bus. Kaya maglakad na lang para save ng pera sa tricycle yung mga bata. Okay ka lang dyan, BBM. Kasi 3 taon ka na ng kaw. Tapos ngayon, ikaw pang hero. Oh, eto, ebidensya ito eh. Ebidensya ito. Tingnan natin ulit yung isang clip dyan ng sinasabi ng mga 18 na security na dating Marines at Navy. Pakinggan nito mga kababayan. Nakakagalit, ano? Nakakagalit. Kawawa na talagang Pilipinas. 2 taon pa tayo kay Bongbong. Meron na ba, Tek? Go. Si Johnny Goodwan. Si Rodante Orbilio. Ayan oh, dami nila oh. Nakaitim na t-shirt kahapon. May abogado sila. Kaya kanina nakita ko yung mga nagrarally sa yung anniversary ng EDSA yata ngayon. Ito lang yung yatang anniversary ng EDSA na hindi ako nagpunta ng EDSA. Kasi naman yung Kiko D, yun yata hari-hari doon ngayon na hindi pa naman yung tao noong 1986. Sabi niya, bawal daw kami mag-slogan doon ng BBM resign. Aba, mangal nga si Wanna Change May Paner yung kaibigan ko eh. Aba, kami itong nakilaban doon eh. Kayo, wala nga kayo doon eh. Kayong mga makaliwa, wala kayo doon dahil gusto nyo revolusyon, hindi eleksyon. Oh. Tapos ngayon, kayo ang magdo-dominate ng EDSA celebration dyan. Parang inyo. Tapos hindi kami pwedeng sumigaw ng BBM resign sa EDSA on its 40th year. Aba, kaya sumakit ang loob ko mga kababayan. Dumaan ako doon kanina. Lalakad-lakad sila. May mga yellow sila na mga bandila. Kasi di ba yellow noon eh. Yung may picture ni Ninoy, yung sign ng atom, ganun. Oy, hindi kayo dilawan. Makaliwa kayo. Kami ang original na dilawan, yung mga lumaban kay Marcos sa eleksyon. Hindi lang sa eleksyon, all those years of martial law na lumaban sa kanya. At kami, pamilya ko, lumaban pa sa eleksyon para kay Cory Aquino. Alam yan ni Paul Aquino, tatay ni Bam Aquino. Alam yan na kami, ang pamilya ko, ang lumaban sa Marcos warlord doon sa amin sa Northern Negros sa Cadiz para kay Cory. At kaya naman ako at na-appoint na OIC Mayor ng Cadiz at the age of 27. At ang mother ko ay na-appoint din ni President Cory. Binalik siya as a board member noong 1986. I think iilan lang kami, yung mother and daughter na in-appoint ni President Cory in 1986 to what do you call this, to to be part of her government, the Cory government before the 1988 election. Meron pa ba tayo dyan, Tek? Meron pa ba tayong ipakita dyan? Galing sa Club Filipino na ano? May nagsalita ba doon? Yung lawyer. Ayan yung lawyer nila, naka-long sleeves, yan. Kaya itong EDSA at 40, mga kababayan,
Nakakaiyak nasali ito. ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December Narinig na natin yan. 28. Yan yung mga kababayan. I'm sorry, Kaya na December 20. sinasabi ngayon ni Trillanes na maghahabla daw siya dahil hindi daw yan totoo. Di yun na nga. Lalabas yung mga tao, mga ex-security ni Zalde, wala naman silang pakinabang dyan. Di ba? Risk lang yan sa kanila at sa kanilang pamilya. Ngayon, ipipresyon na naman yung mga yan. Baka bilhin yung mga yan. Meron pa ba tayo dyan? Yung nagsalita yung isa sa kanila?